Firstly, ito yung maging statement ko in response to the new House Speaker, Bogie D. I will immediately call for his resignation as he... Okay, wag kayong ma-shock. I will immediately call for his resignation since he is very close to Speaker Romualdez and to former Speaker Romualdez and to President Marcos. It comes to question whether or not his proposed 2026, his plan for the 2026 budget will be beneficial to the Filipino people or whether or not they will serve the interest of former Speaker Romualdez and President Marcos. Since when the flood control issue erupted, Speaker Bogie D, who was a deputy speaker during the time, has been very silent about all the criticisms involving Romualdez and Zaldico. So there's a very big possibility that he will also be involved that he's also involved in the issues involving the previous, not in the previous budget, but in the issues involving the protection of Zaldico and Romualdez. We will see. There's always a new chance for hope whenever a speaker resigns, especially one involved in so much corruption as Speaker Romualdez. Speaker Bogie D is not the hope that the Filipino people are looking for, and based on the public reactions as we can see, people do not trust Bogie D with the 2026 budget. People see him as a new Romualdez. Wala pa. Hopefully ako, pero pag hindi ako, Kong Toby Chanco is a good friend of mine and I believe he would be fit for the place since he is one of the first people to criticize Speaker Romualdez and his involvement with the flood control programs. Pero kung ayaw pang bigyan ng chance si Speaker D, kasi halos paupo pa lang niya bilang bagong House Speaker. Parang ganito lang to, pag may magnanakaw, tapos nakakulong na or nahuli mo na siya, yung best friend niya, papapasukin mo pa ba sa bahay mo? Hindi. Speaker Bogie D was a deputy speaker under Romualdez. He did not say anything about Romualdez's alleged involvement to the case. So why would we put a Romualdez loyalist when we remove Romualdez for that very same reason? Because we do not trust him with the 2026 budget. If we do not trust Romualdez with the 2026 budget, why should we trust Speaker Bogie D? Next question. Yes. I think that if any names were to be considered, he should be one of them, and not as he is not someone who is loyal to the administration and loyal to Romualdez. Why Tony Chan? He's been very supportive of me when I went against Romualdez. He's one of the few congressmen that stood with me against Romualdez. Kung may earlier said, sabi niya, hindi na daw siya interested in any position, especially House Speaker. Well, we're still trying to convince him. Again? We're still trying to convince him to change his mind because maybe he lost faith in the administration and the system, but I believe there's still a chance for hope as long as it's not Speaker Bogie D. We have the numbers, sir. We're getting the numbers. Bukod sa Back then it was 1 or 2, now it's 3 or 4. bukod sa magkaibigan kayo, sir, ano pang particular na personalidad na kaya nito mag-inspire? Toby Chanco, I believe, he has plenty of history in politics. He was also a close friend of my father. My father believed in him. And so from that same belief stems my belief in him as well. At katulad ng sinabi ko kanina, sinuportahan niya ako when the whole house was turned against me when I went against Romualdez. So by that alone, I could see a glimpse of his moral character. Nung mag-resign si former Speaker Romualdez, what happened sa inyo? Hindi kayo ang naupo? Hindi ako, pero that's politics. Siyempre naman, kailangan nila ipa-resign si Speaker Romualdez kasi masyadong nakakasira na siya kay Marcos. But at the same time, hindi nila pwedeng pabayaan ng House na mapunta to someone independent. So ang ginawa nila, yung pinaka-close kay Romualdez, which is Speaker Bogie D, ang ginawa nilang bagong speaker para ma-limit yung backlash. Kaya makita mo online na parang ginagawa nilang bagong House when in reality, it's still the very same House, just a different speaker, but still under Romualdez. Well, how would you do it? Would you stand supplementary to ask him to resign? The same way I got Romualdez to resign is to just keep pressuring the administration once they see that Speaker Bogie D is a political liability and a danger to the chances of re-election for the congressman who supported him. But by then, they will have no choice but to have him resign as well. Kung meron ng update dun sa ethics complaint po laban sa inyo? Yes, my legal team and I have consulted, and I will face
Chairman Puno's ethics complaint that he filed against me, and I'm also filing 3 different ethics complaints against him as well. First, Yes, go. firstly, on the grounds of the usage of mental health. Mental health is a very, especially considering calling someone unwell, mental health is a very sensitive topic, and it's also one that one cannot speak on without the necessary professional ability to discern a person who is mentally sound and someone who is of a more of a different mental temperament, or of a more ano yung tamang word doon? Well, someone who is expected to have a serious mental condition. And secondly, the reasoning behind the complaint of Chairman Puno, the fact that we believe and we speculate that it's because of political dissent, the reason why they chose to file a complaint against me, that goes against the very core concept of our country, which is democracy and the right to free speech. So the second complaint will be about his usage of the Ethics Committee to suppress political dissent against former Speaker Romualdez. And thirdly is the fact that when he used the pictures against me, which were from before I became a sitting congressman, was that he used pictures that involved other private individuals on that post pictures through completely legal transactions. So by also involving the public, private individuals and other individuals in an ethics complaint which has no basis, that is, if my second complaint is proven true, then that will provide grounds. O mga kababayan, napanood po ninyo yung payag ni Congressman Kiko Barzaga. Bilib ako dito sa batang to dahil ito ay matapang to, hindi to natatakot at pinaglalaban yung mga kanyang karapatan about dito sa mga kamalian ng mga gobyernong mga sangkot dito sa pagnanakaw. Pero bago pong lahat yan, mga kababayan, huwag po natin kalimutang mag-subscribe. At itong susunod na video, panonoorin na natin itong si Senator Marcoleta. Binatikos yung payag ni Senator Erwin Tulfo na babalihin daw ang batas. Dapat igalang ito. Ito, panoorin po natin itong payag ni Senator Marcoleta. Senator Berna, Mr. Baha. Kumusta po? Kayo po ba'y nakatulog ng maayos? Napakasarap ng tulog ko. Naiga. Talaga? Ano kaya dahilan? Ba't Masarap ang tulog ang sarap nyo? ng tulog nyo ngayon, kagabi? So, kahit pa paano ay naipakikilala natin, ay paliliwanag natin na palagi na lang tayong nakabase sa batas pagka sinasabi natin ng mga katwiran. Mm-hmm. Opo, tama po yun. Kailangan teka muna, ito, yung puntahan ko kaagad yung binanggit ni Senator Erwin Tulfo. Erwin Tulfo. Ito viral ngayon, Kadante, Senator Marcoleta, na basahin mga... Babasahin ko, sabi niya dito ay hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala tayong pakialam sa batas na yan. Ayan, Sometimes, you have to bend the law. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Tama ba yun? Nung narinig niyo po ba yun hindi ba kayo natumba sa upuan niyo? Mabuti na lang wala ako nung sinabi niya eh. Ganun po. Wala ako nun. Pumanik muna ako dahil marami akong pipirmahan. Tapos bumalik din ako. Kaya pala, no? Oo. Kayo, anong reaction nyo doon sa mga pahayag na yon, Senator? Maling-mali naman yun. Hindi ba palagi nating sinasabi, no one is above the law. Mm-hmm. Kaya nga nandun kami para gumawa ng batas eh. Kung yung ginawa naming batas, isasantabi natin. At kinakailangan mauna munang mapaligaya natin kung sino man ang gustong lumigaya. At kahit may baluktutin natin ang batas, wala naman sa katwiran niya. Mm-hmm. At manggaling pa sa isang mambabatas yung mga ganong salita, Kadante. Nakakalungkot nga yun kung bakit niya nasambit yun. Mm-hmm. Mukhang ang pinagmulan niyan yung pinagtalunan din ninyo ni Secretary Boying Rimulya tungkol do sa kay Restituto sa restitution, yung pagsosoli ng kung ano man ang pakipaliwanag nyo nga, Senator, bilang isa ring abogado, magaling na abogado,
Pwede ho ba yun na magsoli na? Halimbawa, kami ni Kumbatsero, may dapat na isoli dahil meron kaming kinuha. Isoli na kaagad kahit wala pang kaso at hindi na kami makakasuhan. Kung halimbawa yun ang sinasabi kasi ng batas, bakit naman hindi natin sundan? Kaya kanina yung panimulang salita ko, yung pag nanganatiran ako, palaging nasa batas. Ang totoo niya, nung pumunta siya sa Senado, na kung saan ay tatalakay yung kaso ng Diskaya, yung aplikasyon niya, inamin niya na sa akin, yung pasensya ka na nga niya. Ang gulo-gulo kasi na yung nangyayari. O sige, kanyo, total, nandito na ako. Nasaan ba sila? Kausapin ko nga rito. Nagkausap sila eh. At bukas, sabi niya gano'n, pumunta kayo sa opisina para sa gano'n, mapasok kayo sa proseso, sabi niya gano'n. Ipakikilala ko sa iyo yung mga tao na tutulong kung paano kayo mapasasaling sa proseso. So, akala ko naman, okay na siya doon at hindi ko na nga sa tinanong doon sa hearing dahil nagkausap na nga. So, pagkatapos, iba na naman ang pagdating ng pangalawang hearing, iba na naman yung kanyang sinasabi na kinakailangan, pagsoli na naman. Sinabi ko nga sa kanya, nung kami nag-uusap, sino ba ayaw na magsoli kung talagang mapatunayang lahat naman na yan ay nakulimbat ay para sa bansa yan. Ang problema lang, sabi ko, mag-apply pa lang ang tao. Wala namang isinasaalang-alang na magsosoli siya. Ang isinasaalang-alang na priority, yung kaligtasan niya kasi nagsabi siya ng mga pangalan na maaaring ikasapanganib ng buhay niya. Ngayon, kung sasabihin mo ako na magsosoli siya, sino magdidetermine ngayon kung magkano isosoli niya? Yun. Importante yun. Kung korte lang naman na nagsasabi sa bandang huli, sabi kong ganon. Kaya nung kahapon, pinaalala ko sa kanya bilang abogado, sabi ko, di ba, sa lahat ng criminal cases na ipinapile, naka-institute impliedly yung civil liability. Ibig sabihin, palaging nandun yun. Kasi pag natapos na yung kaso, kukwentahin, pumasa siya dun sa pamantayan ng Witness Protection Program na tulungan niya Estado na identify lahat yung mga sangkot, lahat ng kawatan, malalaking isda. So di nakatulong siya ngayon. Libre na siya sa criminal prosecution. Kaya lang, doon sa civil liability, hindi siya malilibre doon kapag nakwenta ng korte na marami siyang pananagutang sibil. So, babalik ng korte ngayon sa kanya yon. Klaro po ba 'yon nung nakausap niyo po ba yung mga Diskaya dati nung kayo po ang chairman ng Blue Ribbon Committee? Klaro po ba 'yon na kung sakali man na sila ay mag-state witness ay hindi pa rin sila ligtas sa civil liability, meaning at the end of the day ay kailangan pa rin nilang magsoli? Ayan mga kababayan, narinig niyo po yung payag ni Senator Marcoleta laban dito kay Senator Erwin Tulfo na about dun sa tungkol dun sa bend the law daw. Tama nga naman to si Senator Marcoleta, hindi ko naman kinokontrato si Erwin Tulfo na sila nga sila ang gumagawa ng batas, tapos yung sinabi ni Erwin Tulfo na he will bend the law and no one is above the law. Ano yun? Babaliin daw yung law. Tama nga naman si Senator Marcoleta, di ba? Mga kababayan, panoorin din natin yung susunod na mga video dito, mga kababayan. Center nang walang pahintulot ng kanyang pamilya. Ayon kay VP Sara, in-interview pa ng mga tauhan ng embahada ang kanyang ama, pero duda daw siya na welfare check lang talaga yung ginawa nila. Pag-abuso raw ito sa kapangyarihan ng consular visits at nalalagay umano sa alanganin ang seguridad ng dating Pangulo. Ayon kay VP Sara, dapat managot ang ICC at ang Marcos administration sakaling may mangyaring masama sa dating Pangulo. Sa huli, binakbakan din ni VP Sara si Pangulong Marcos. Marami raw OFW na nakararanas ng pang-aabuso pero hindi sila wine-welfare check ng gobyerno. Nang makaladkad naman ang mga OFW, dito na bumwelta ang Malacanang. Ayon sa palasyo, may mga migrant workers office tayo abroad na tumutulong sa mga kababayan. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Yan po ay malaking kasinungalingan.
At ayon sa record po ng DMW, lahat ng humihingi ng tulong sa kanila, 100% nilang natutugunan at may records po sila. At Julie, bakit nga bigla-biglang nagsagawa ng welfare check ang Philippine Embassy dyan sa dating Pangulo? Jiggy, hintayin pa natin yung paliwanag ng DFA tungkol dyan. Pero nitong nakaraang linggo, kung maaalala natin, hindi malinaw yung totoong lagay ng dating Pangulo. Ang sabi ng kanyang defense team, hindi na fit to stand trial ang dating Pangulo. Meron daw siyang cognitive disease or deficiencies na hindi na makaalala at hindi na rin daw makilala yung mga miyembro ng kanyang pamilya. Pero sa isang pahayag sa The Hague, Netherlands, yung kanyang bunsong anak na si Kitty Duterte, sinabi na maayos naman yung lagay ng kanyang ama. Mismong si VP Sara din sa isang panayam, sinabi niya na nakapag-usap pa sila ng dating Pangulo tungkol daw sa politika, sa usapin ng flood control at maging sa love life nito. Maraming salamat po mga kababayan. News That Matters. Huwag ho natin kalimutan i-share, i-like at subscribe sa ating mga videos. At nang sa ganun napapanood po ito ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Maraming salamat po. God bless.